Hello, magandang umaga sa inyong lahat. So may nagpapabati, no? Good morning, Boss Bungo. Pabati naman sa mother ko na si Eliza Yudico ng Happy Birthday in Heaven. Oh. Birthday niya, August 26 ngayon. Maraming salamat po, Boss Bungo. Always watching lagi sa'yo habang nagdadrive sa motor at intercom ko. Oy, salamat, sir, ha? Salamat, Sir Lodinix. So, sino po magpapabati din eh? Ah... Si Mike Atok sa Saulo. Boss B, magandang hapon sa'yo pa shoutout naman at pag-greet sa birthday ko sa 27 August. At advance happy birthday din sa asawa ko ni si May Sera sa September 27. Uy, pares kayo 27 ah. Happy birthday po sa inyo. Sino pa ba? Wala na? Wala na ba? Okay na. Ito si MJ Buhat. Sabing ganon, pabati naman po next video nyo ulit. Birthday ng kawork namin na Pakistan, si Zishan. Hello Zishan, happy birthday. Pabati na din kami ni Kuya Mark na naging subscriber mo daw siya dahil content mo nun kay Tito Norms from Padel Nation Musafa. Oy, salamat po ha. Salamat po sa inyo. So, wala na. May ito si Sir Rod Montes. Oy, shout out Boss Bungs. Habang nanonood ng mga videos mo 4 years ago. Sabi sa inyo, meron akong walang maskara eh. Ayan oh. Ayan ang itsura ko, walang maskara. 4 years ago. Okay na. So, proceed tayo. Sabing ganun dito. Ito pag-usapan nga natin. Medyo napanood ko yung video ni Sir MG regarding kay Josh Mohicano. Nagtatanong-tanong ako sa iba na nagpapare-act kasi hindi ako familiar dun sa mismong nangyayari. Sabi nito ni Ma'am Pauline Ninive Garing, yung tier 1 hindi po siya nagpasahod ng mga influencer nila. Taon na po. Yun po yung inaddress ni MG yung sahod talaga. Yung kay Josh Mojica sumagot, ito yon. Oo, parang nagets ko nga yun. Nagets ko nga yun. Nung una, inano ko si MG na parang, kasi ang napanood ko, hindi ko napanood yung unang video ni MG eh. Nag-reaction video kahapon. Actually, hindi kahapon yun, nung isang araw. Pre-recorded yun. Kasi nga, busy ako, di ba? So, hindi ko naintindihan. Ang napanood ko lang part, yung live ni Josh Mojica. Na napanood namin nung nag-live kami nila Sir Air Vlog. Kung naalala nyo, yung mga nanood sa akin, no? Tapos napanood namin bahagya yung kay Josh Mojica. Nakita naman namin na tama naman yung sinasabi niya regarding sa stakeholder. Oo, then nakita ko yung post ni Boss MG. Medyo na kasi ako, tinuruan ka ni Josh Mojica regarding sa stakeholder. Biglang ang punto ni Sir MG na actually binuksan ko yung ni Sir MG dito eh. Biglang ang punto ni Sir MG mukhang personal ata. No? Ayan o, ito yung sinagot ni MG. Kaya ang sabi ko, parang ang dating sa akin, red herring dito si Sir MG or strawman argument. Kasi parang dinisregard niya yung pagle-lecture sa kanya ng stakeholder. Kasi sabi niya dito, ganun ba Josh Mojica? Ang dami mong sinabi, isa lang naman ang tanong doon. Nagbayad ba yun sa mga influencer? Ang problema kasi una ko napanood yung video ni Josh Mojica. Kaya na-realize ko nung napanood ko si Sir MG kagabi, ang lumalabas na red herring pala talaga si Josh Mojica. Kasi nga, ito yung main tanong eh. Kung nabayaran ba yung mga influencer. Yun pala.
then pinihit niya doon sa stakeholder, ano. Kasi ang nangyari, parang, syempre, ma-pride din si Sir MG. Hindi niya papansinin yung pag-correct sa kanya regarding sa stakeholder, di ba? Pero ang naiintindihan ko na ngayon na ano pala, nag-red herring si Josh Mojica. Ang main issue hindi nga pala nasagot. Kasi napanood ko kanina itong video ni Sir MG. Bagamat hindi ko natapos, no? Kasi matutulog na ako eh. Pagod ako eh, dami kong ginawa kanina. Magsingit lang ako ng na gumawa ng video. So naintindihan ko na. Yun nga, hindi sinasagot yung main point. Kaya tuloy nagsabi siya ng mga bagay na mukhang katulad nito, no, yung pag-expose kay Josh Mojica. Well, ganti lang ito do sa red herring. Para maintindihan nyo, no, let's define ano ba yung red herring. Madalas ito red herring or strawman argument. Doon muna tayo sa red herring. Yung meaning ng red herring ito, pag may argumento ka ni race, no, red herring is a clue, statement, or piece of information that misleads, distracts, or deflects attention from the main issue or true solution. Ang main issue kasi, bakit hindi binayaran? Now, nag-red herring si Josh Mojica na parang napunta dun sa meaning ng stakeholder ang pinag-uusapan. At the end of the day, hindi pa rin nasagot kung ano yung main issue. 'Di ba? So, yun yung nangyari. Hindi ko naman alam yung yung internals niya na, no? Kung ano ba, bakit hindi na, kaya hindi rin ako masyado makapag-comment. However, nung napanood ko yung video, meron akong parang oo nga moment, oo nga, no? Yung, kasi minsan si Sir Josh Mojica, no, pag pinapanood mo yan, parang, talaga, magaling siya magsalita. Okay. Usapang negosyo po ulit Yung tayo. mga ganito. Kasi 70% up, they control the economy ng buong Pilipinas. So, I was very lucky and fortunate na na-invite ako dun. Yung mga ganito, may mga business 101 pa siya na sinasabi na in reality, alam na ng mga common na common na negosyante kahit sa sari-sari store levels. 'Di ba? Mukha lang talagang nagmumukha siyang guru kasi do sa image niya na na youngest billionaire ba or whatever. Tsaka may napansin ako. Ito, I don't know kung napapansin nyo, no? Napansin ko rin kay Josh Mojica. Kapag ito, nagva-vlog yung, for example, yung ganyan, Nagulat ako. Actually, hindi ko din talaga po alam kung bakit ba ako na-invite to. Pero pumunta ako. At pagpunta ko doon, di ba? Dito mo mapapansin, pag siya yung nagva-vlog, no? Pag siya nagva-vlog, ang confidence niya nag-uumapaw. Pati yung lalo na yung bill, yung vlog tungkol sa bill. Basta lahat ng vlog tungkol kay Josh Mojica, yung mga tips ni Josh Mojica. Ito, pansin ko lang to, ha. Pero kung hindi nyo naman napapansin, okay lang. Pero pakinggan nyo ako. Tamo, ha. Pag yung mga vlog na siya lang, asan na dito? Ito to. For example, ito, no. ayoko nang makitang masaya lang ang Pilipino. Alam ko na basang-basa ako dito. Pero hindi ako nalulunod at may bubong pa akong babalikan. Kaya hindi ako ang kwento dito. Ngayon, di ba, ang mga uri ng video niya, mga mga sometimes pwede ba nating sabihin na ang mga videos niya, mga inspirational, mga motivation. Pero sa sobrang yabang kasi ng dating minsan, no? Parang nakawalang ganang panoorin. Di ba, men? Meron,
ito to. Isa pa to, no? Lumabas yung news kanina, money laundering. Daming tatag sa akin sa comment section. Siguro daw ganun din ako. Bullshit. I've built all of this from scratch. Sa buong history ng internet. Ganyan siya mag, ano wala naman akong pakialam kung ano sasabihin niya, di ba? Yan, sinagot niya na yung money laundering issue. Kasi yun ang madalas ibintang sa kanya Now, ang napapansin ko dito, kapag magbablog siya na may kasama ng iba, no? Katulad ni Sir Manny Pacquiao, yung mga legit talaga ng mga mayayaman, tamimi siya lagi. Ito, ganito kasi yan Last lang. Lahat tayo, may isang bagay na Diba? hindi inaalis ng Panginoon sa atin. Ganyan ang itsura niya lagi pagka nakakahalubilo siya ng mga legit na mayaman. Kahit dito sa isang video na to, yung inattendan niya na kung ano man yon. Na yesterday, I was Diba, itsura niya dito para siyang, invited. tuod lang doon. sa MAP. Hindi siya makapagyabang pagka may kaharap siya mga legit na mga mayayaman. Ano ang ano nun? Yung puna ko na yon, ano yung ibig ko sabihin doon? Wala lang, no? Napapansin ko lang, parang hindi siya sanay humarap sa mga lehitimong mayaman talaga. Parang nakikita ko, no? Ako, observations ko lang to. Parang hindi talaga siya bilong sa mga ganyan. Diba? Pero pag siya lang mag-isa nagva-vlog, sobrang confident niya. Pero pag may kasama siyang iba Inalisin ng Panginoon. na wala lang, silent siya doon. Hindi siya, yung body gesture na nakaganon, na ganyan, na parang hindi niya alam ang gagawin. May meaning yun parang, parang masyado kang protective sa sarili mo. Parang wala ka sa comfort zone mo, kaya kailangan mo ng self-soothing na gesture. Basta pansinin nyo, no, pati yung meron pa ako nakitang vlog hinahanap ko, hindi ko makita Yung may isa rin siyang mayaman na kasama regarding sa pagbili-bili ng mga sasakyan, parang wala din siya masabi Pero asahan mo, pag siya yung nagva-vlog, siya yung bida, ang dami niya nasasabi. Pero pag may mga kasama siyang legit na mayaman, hindi siya makapalag masyado. I don't know kung ako lang nakaka-notice nun. Pagka nakapanood kayo ng ng ibang video nito ni Josh Mojica, babalikan nyo ako, mapapansin nyo yun. Saan ba yung ni Sir MG? Yung sa kay Sir MG naman. May pahabol siyang post bago siya nag-content, no? Ito may pinost kasi si Sir Josh Mojica. Sabi dito, may mga tao talagang sisiraan ka. Bibirang ka. What do you mean bibirang? At pagbibintangan ka kahit wala kang ginagawa. Huwag mong sayangin ang energy mo sa kanila. Manatili kang tahimik, sumagot ka kasi. Diba? Hindi ko naman sinasabing bawal na sumagot ka. Karapatan mo naman yon, diba? Kaya lang syempre, alam mo naman na si makagago, pagka ibabalikan ka talaga. Tapos sabay gano'n, darating ang araw, ang katotohanan mismo ang magsasalita para sa'yo. So meaning, katulad din katulad ni Tomodachi, out tayo sa ganitong laban. Pero sa totoo lang, hindi kaduwa ganito. Mukhang wise move ito ni Josh Mojica. Kasi isusuka talaga lahat ng mo dito, men Pag si Sir MJ nag-content sa'yo, isusuka lahat ng mga kinatago-tago mo sa kaloob-looban mo malalaman at malalaman niya lahat, 'di ba? Alam mo naman na yung gagawin ni Sir MG, 'di ba? Wise move. Hindi ko kinukonsidera na kaduwagan ito. Wise move. Unlike yung kay Tomodachi, no? Nagde-declare siya na matapang siya. Inaabangan ko 'yon. I'm hoping na kahit na quote-unquote na pagbantaan siya na ididemanda ni MG,
hoping pa rin ako na ituloy niya dahil matapang siya eh. Pero tumigil na din, 'di ba? Well, let's see. Ayan oh. Ang unfair nyo sa akin, bakit biglang ganito? Ang lakas-lakas mong mang-educate, tas biglang ganito. O siya, tama na ang drama. Tonight is your night, baby boy Josh. Ayan na, nilabas na yung video, no? Ay, nako. Well, ganun talaga. Sorry ha, hindi kasi masyado makaporma dito sa issue na to kasi wala talaga ako alam. Diba? Baka mamaya magkamali ako na sasabihin ko eh. Anyway, punta tayo sa sa mundo naman ng FLM community. May nakita akong post ni Sir Yulen. Nakikita ko na to. Ito oh. Yang may bubwit nagngangangaw din tulad ng amo niyang daga. Iniisip ko kung sino to. Pero hindi ko pinansin. Now, nabasa ko to. Pa-authenticate natin ang video ni Bubwit sa CICC. At kung alam niyo address niya, pasend ako. Sasampahan natin ng kaso. Uuwian ko yan next month. May nag-forward na ba ng address ni yung tinutukoy niya dito? Napag-alaman ko na ang tinutukoy niya pala dito ay si Rogelio. Si Rogelio ang tinutukoy niya dito. Tanga talaga to si Rogelio eh. Na ano ko yung video ni Rogelio, tinatawag niya palang scammer ito si Sir Yulen. Naki-scammer din siya kay FLM. 'Di ba? Ganon din si Sir FLM. Ay si Tito Norms. Minsan napapanood ko din yung may nag-forward sa akin ng video ni Rogelio. Ilang linggo ko na rin hindi pinapansin. Kaya lang talagang uhaw siya sa attention talaga. Pero mo wala ka nang views dun sa issue na nag-iimbento ka pa. Mapahama ka dyan, boy. Akala mo hindi alam yung address mo? Well, malalaman mo na lang pag naka-receive ka na ng love letter. Uwi pala si Sir Yulen next month eh. Tingnan natin kung ano mangyayari, no? Huwag masyado kasing siguro iniisip laro-laro lang ito, no, tong social media, no? Ganun talaga. Hindi ko na nga pinapansin yung mga yan. Kahit nga may forward sa akin ng video, sinusulyapan ko, pero nakikita ko parang not worth it na pansinin. Kasi minsan ko nang pinansin yan ako pa yun nai-stress. Now, tingnan natin kung anong gagawin ni Boss Rogelio Galang Santiago ng Makati. Anyway, yan lang ang ating pag-uusapan, no? Proceed tayo mamayang hapon, yung tungkol dun kay Ma'am Rosemar. Ano na naman yung ginawa ni Ma'am Rosemar? Magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.